Hello, mga sis. God is good all the time. This is Janelle and this is Ears of Heaven channel. Once again, welcome to my channel. Please like and subscribe po for active notifications if ever na meron po akong new uploads. Kahit sa ganitong paraan lang po, I can serve God and my fellow travelers on this complicated world. Kamusta po sa inyong lahat? Lalo na sa aking mga subscribers at sa mga channel visitors ko today. Andito na naman ako sa isang vlog episode. Before I proceed further, let me say a short prayer. Naway ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo sa mga sandaling ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, I praise you and thank you for this another day in my life. I deeply pray at this moment that you give me a right wisdom to share my stories to all people who will listen and visit this channel. Let your blessings of hope and love be with us today. Give us courage and strength to face everything that will come our way all the time. Grant us peace of mind, and may what I share will be a testimony of your divine love. Amen. Mga sis, at this time, gusto ko lang i-share ang latest na pagsubok na dinaanan ko sa aking buhay. Na feeling ko talagang hindi ko kakayanin, pero si Lord na lang bahala sa lahat-lahat. January 22, last month lang po, my brother from Iloilo has informed me na merong bad news about tatay. Kasi 1 week na siyang hindi kumakain. Gatas tubig na lang ang kanyang intake. He is 89 years old na. Noong December 2023, nagtipon-tipon ang mga kapatid ko from Manila and Davao with their respective families doon sa Iloilo kung saan si tatay ay naroroon. At ako lang at ang anak ko ang wala. 5 kaming magkakapatid, 2 babae, 3 lalaki. Lahat pamilyado na. Ako naman as single mom, di naman ako makauwi kasi nga financially unable po ako. Kahit anong hirap as solo parent, pilit kong ginagampanan ng tamang mga responsibilidad bilang ina sa aking anak. Masaya si tatay nung December, nung pagtipon-tipon nila kasi nga nagtipon lahat-lahat, mga apo niya, mga in-laws, at ang mga brothers ko at saka sister ko. Ngayon, pagka 3rd week ng January, nag-inform ang eldest naming kapatid na si tatay medyo di na talaga kumakain ng solid food. Di na niya kaya. At di halos na siya makatulog. How I wish makikita ko rin siya na buhay. Noong January 22, sinabihan na ako ng eldest brother ko na dapat talaga uuwi na kami ng anak ko. Sabi ko, malaking halaga ang 15,000 plus para sa plane ticket kasi 2 kami. Paano ako makakabili? Pero kung minsan, sadyang panahon talaga, ang Diyos ang magpo-provide. Ang bumili ng ticket ko ay ang brother ko sa Maynila. I pray hard na sana makakausap ko pang at makikita ko pa si tatay. Makikita pa niya ang mukha ko bago pa man siya pumanaw. January 23, nag-prepare na kami ng anak ko para sa aming flight the next day. Then, this day parang di ko na talaga feel na maaabutan ko si tatay. Mabisyon ko rin siya na parang mawawala na siya. Ang ginawa ko, I pray to Jesus na sana maging peaceful ang pag-depart niya. Hindi ko talaga gusto na mag-struggle pa siya ng mabigat at mahihirap. Yung talagang mahihirapan siya ng sobra, gaya noon sa nanay ko. Awang-awa ako noon sa nanay ko, halos pa ako na ang
mag-suffer sa kanyang mga pasakit bago siya malagutan ng hininga eh. At wala rin ako sa tabi niya noon. Inihanda ko na rin ang aking kalooban para sa tatay ko the whole night, January 23, parang balisa na rin ako. By January 24, yun ang flight schedule na namin ng anak ko. Maaga kaming bumiyahe patungong Davao Airport. Time to time, nagtatanong ako sa eldest brother ko na siya at ang kanyang asawa ang nag-aalaga kay tatay. Simula nang mawala ang nanay namin. Gustuhin ko man ako ang mag-aalaga sa aming magulang, talagang hindi inassign sa akin ni Lord eh. Nung papasok kami sa pre-departure area ng airport, parang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tapos nakikita ko sa vision ko si tatay. At saka, thanks God talaga. Salamat sa Diyos na meron palang altar doon sa pre-departure area. At nakita ko ang Birhen ng Fatima at crucifix na rin. Doon ako nagbuhos ng iyak while praying at sa dala-dala kong prayer book, parang igina-guide ako sa pahina na i-pray ko. Na-pray ko ang prayer to the holy face of Jesus for a peaceful death. Then, consecrating the last 2 hours of our life to the most holy Virgin. Ewan ko, basta parang meron, ang angel ko siguro nagsasabi sa akin na ganitong prayer ang i-pray mo kasi that time pala, medyo papalapit na si tatay na mag-depart eh. Ito talaga yung parang binubulong sa akin na i-pray ko. While praying, yung luha ko bumubuhos na lang. And then, I don't care na maraming tao doon. Wala akong pakialam. Basta yung sa akin eh, napapray ako. Then, for myself, I also submit to God na magiging madali rin sa aking kalooban, sa aking isip at puso ang pagtanggap ng pagpanaw ni tatay sakali at that moment. At higit sa lahat, ang Diyos ay tatanggap sa kanya sa heaven. Time na nagpa-pray ako before 12 noon ata. Tapos bumalik ako sa aming upuan. At the hour of 1:20 p.m., nag-chat sa akin ang pamangkin ko na talagang confirm pumanaw na si tatay. At ang una kong tanong sa kanya, nahirapan ba siyang mag-depart? At sagot niya, tita, peaceful daw si lolo na pumanaw. Dalawang hingang malalim lang daw yung ginawa niya at saka his gun. Walang struggle. Kaya nung time na naluha-luha ako while reading the chat messages, sa sarili ko, sabi ko salamat kay Lord kasi talagang He guided me closely that moment. Bago pa man siya na lagutan ng hininga, bago pa niya binawi si tatay, talagang binigyan niya ako ng pagkakataon, di ba? Na mag-pray para sa soul niya. God is truly loving God sa pagkakataon na yon. In my heart, alam ko na si Mama Mary and Jesus ang tumanggap sa kanya dahil sa panalangin kong iyon. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil di ko man nakita si tatay before his depart. Alam ko he is in God's hands at mission ko yon. Payapa ang aking pakiramdam habang hindi pa kami nag-akyat ng eroplano. Sabi nila, di ko na raw nakaabutan si tatay na humihinga. Well, God has His own reasons and timing. Kasi nga, baka pagka nakita pa niya ako, parang mag-atubili pa siyang pumanaw dahil ako ang youngest. At mahal ako ng tatay ko, alam ko yon. Nung makarating kami doon sa bahay ng brother ko, ang bangkay ni tatay ay nasa punerarya na. So, hindi na ako umabot. Nagantay na lang kami
lahat na madala pabalik ng punerarya after 3 days ang bangkay sa bahay ng kuya ko. This event, wala pala talagang hindi makakaya kung lahat isurrender natin buong puso sa Diyos. At minsan, dahil sa takot nating masaktan, doon tayo parang hindi makakompletely surrender sa Diyos. At alam nyo, mga sis, isa pang reflection ko, si Mama Mary talaga during our urgent situation, kung hihingi tayo ng tulong niya na para yung mga prayers natin maririnig ni Jesus sa mas madali at malakas, we ask her intercession. Yan lagi ang ginagawa ko. Kaya nga sis, ano man ang hinaharap mo ngayon, trust the Lord with all your heart. Lahat ng mga bagay o pangyayari sa ating buhay ay isang pagkakataon, oportunidad upang makita natin ang will ni Lord sa ating buhay. Patuloy lang tayo sa buhay with confidence and trust with God's timing. For now, gusto kong magbahagi ng oras sa pakikinig sa mga dinaranas o dinadaanan yung mga pagsubok. Kaya kung kailangan nyo ay isang tao na mapaghingahan ng problema o sa struggle na dinadaanan nyo for now, you can email me with the email attached sa audio video na ito. Share it to me and feel free po. Aminin man natin, minsan kung may matinding pagsubok tayong ina-undergo, minsan prefer nating isarili na lang eh. Lalo na these days, kahirap magtiwala at maghanap ng mapagkatiwalaan. Meron ding times na mag-share tayo sa kapwa natin, di natin alam, marites lang pala. At meron ding, oo, nakinig nga, pero deep inside, wala namang concern sa atin. Bagkos, ikatutuwa pa nila. It's our battle inside na kahit sino walang pwedeng maghusga sana sa atin, pero nowadays it's hard to find a real friend talaga na talagang magko-concern kung ano bang pinagdadaanan mo. Kaya nga naisipan kong gumawa ng channel na ito. Ang ma-email nyo pala na ay maaring may tatampok ko sa channel na ito with a real name, hidden. Maglagay lang kayo ng most like alias, kung ano ba talaga yung gusto nyong itawag ko sa inyo while reading your story. Kung gusto nyo din, magbibigay ako ng encouragements and good advices at the end of your letter. Lastly, I will end this video by one verse from the Bible. It is from Joshua chapter 1 verse 9. At nagsasabi, "Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord will be with you." This is it. In due time, dito na muna ako mag-end nitong segment. Pakisend na lang po ng emails ninyo ha, mga sis. Tapos i-detail nyo po kung ano yung mga stories na mga struggles ninyo, and then what happened during those times, ano bang ginawa ninyo, and then share your blessings na yung paano ninyo na-recover, paano nyo nalagpasan, and then paano si Lord naging bahagi ng solusyon o paano naging bahagi siya ng mga trials na yon sa inyong buhay. So, it's kind of blessing talaga if you can share your stories na pwede ring marinig ng mga future subscribers natin. So, until here only, please don't forget to send me emails. Ilagay ko dito ang email sa ilalim ng aking video. Please don't forget to share, like, and subscribe po. God bless everyone. And stay happy. Just trust the Lord.
always. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!